So i-unbox lang natin siya para makakita natin kung ano yung nasa loob ng kanyang box. Satisfying moment. Yung sa may box niya, wala siya ibang kasama. So ito lang yung kasama sa loob ng box niya. Yun, ganun pala siya i-open. So yung pinaka-glass at syempre, yung cable lang. Yung glass niya meron siyang takip. Yan kung sakaling maliwanag doon sa may paligid nyo. So pwede nyo siyang ilagay. Then dito sa may likod kanina, dito. Tataka ko malabo, yung pala meron siyang plastic. Yan, so salamin siya guys. So isasuot mo lang siya na ganyan. Alisin ko nga to para nakikita ko pa rin yung camera ko. Then itong kabila, sasaksak mo siya sa mga gaming console mo. Pwede siya guys dun sa mga merong mga USB Type-C na display port. Kamukha nitong Steam Deck, Legion Go. Nintendo Switch, di ko lang sure eh. Pero kasi pwede siya dun sa may isa kong portable monitor. Pero nabasa ko sa review na hindi siya pwede dito. May bibiling ka pa na isa pang device para pwede mo siyang i-connect dun sa may Nintendo Switch mo. So basically, yung pinakadulo niya, kakabit mo lang sa may Steam Deck mo. Kasi on lang natin siya. Galing oh. So meron kang malaking screen. Ang sabi dun sa mga review is 130 inches yung kanyang screen, which is legit naman 130 inches. Diba kasi hati nga yung dalawa? Parang feeling ko hati yung screen kasi nga meron tayong ilong. Yan, tapos nakahati. So, hindi siya hati. Buong-buo yung screen niya. Tapos, kapag ka may ilaw na ganito, medyo kita mo ng konting-konti lang naman yung foreground, yung background mo. So, pwede mong gamitin to para lalo mong maging madilim yung paligid mo. So, hindi siya guys parang VR na kapag ka tumingin ka dito, naiiwan dito yung pinapanood mo. So, ito, kahit saan ka tumingin, nakasunod sa'yo yung pinapanood mo. So, nakakonect siya guys sa may Steam Deck ko. Galing. So next, try naman natin sa mga Windows handheld ng PC like itong Lenovo Legion Go. So kapag kapatay siya, kitang-kita mo yung paligid mo. No? So pwede mo siyang gamitin as ordinary shades lang. So isaksak ko naman siya sa Legion Go. So again, Type-C. Uy, nice! And try ko nga maglaro dito. Try ko nga itong Batman. Yan, play ko yung Batman. Grabe, laki ng screen oh. Saya. So ganda to pag madilim yung kwarto mo eh. So yun, working rin siya sa Lenovo Legion Go. Galing ah, nakakatuwa. Diba usually pa naglalaro ka, nakaganyan ka, tapos yung leeg mo nakaganon. Kaya masakit sa leeg eh. Ito kahit nakaganyan ka lang, ganyan, nakagilid. Kahit saan ka nakatingin, okay lang siya kasi sumusunod sa yung screen. Try natin sa Nintendo Switch, tingnan natin kung gagana siya. Hindi siya nag-work. So try nating palitan yung aking kable. Tingnan natin kung Thunderbolt, kung pwede. Ito Thunderbolt tong kable na pinalit ko. Kasi ito yung gumagana sa may Switch. Tapos external monitor, no? So tingnan natin yung theory ko kung pwede siya. So, hindi siya pwede guys sa Nintendo Switch. Testing ko naman sa may cellphone ko kung ano ba yung magiging experience natin kapag kinabit ko sa may cellphone ko. Yun, so kita ko yung cellphone ko dun. Mahirap nga lang no kasi hindi mo alam kung ano yung tinatouch mo. Pero try natin manood ng YouTube. Auto-rotate natin. Yan. So, kapag in-auto-rotate mo guys, nag-auto-rotate rin siya dun. So, try nga manood ng isang video. Halimbawa, manonood ako ng concert. Yun o, ganda o. Laki o. Tapos meron siyang speaker dito. Hindi ganun kalakas yung speaker niya pero sakto lang. Kasi nga, ginagamit talaga to sa gabi, di ba? Pag nanonood ka, ay mo makistorbo ng ibang tao. Forward natin. Laki oh. Grabe. Nakita niyo yung smile sa mukha ko. Kaysa nanonood ka ng ganyan, nasa baba, tapos nakaganon ka. Di ba? Masakit sa leeg yun. So maganda dito, nakaganyan lang yung cellphone mo. Tapos yan, kahit saan ka tumingin, nandun yung display. Yan. So perfect na perfect to guys sa mga handheld console. Like itong Steam Deck or itong Legion Go. Pero hindi siya pwede sa Switch. Pero kung gusto nyo siyang gamitin sa ibang device nyo like Xbox, like PS5, like Nintendo Switch. So, kailangan nyo pa ng isa pang device na kinakabit dito. Ang pagkakalam ko, ang tawag doon is X-Real na beam. Yan. So, kapag bumili kayo nun, pwede na kayo mag-connect sa mga device nyo na merong HDMI port. So, yun lang guys, ang actual review and unboxing ko nitong X-Real na Air 2. So, sa mga gusto mag-avail nito guys, so naka-sale to. From 20,000, nabili ko lang to ng 16,100 pesos. Maglalagay ako ng link sa may description section ng video na to kung saan to nabibili. At make sure lang guys na yung link na yun ang i-click nyo para siguradong ito yung mabibili nyo.